channel. This is Ronald Corpus Official from YouTube. So ang pag-uusapan natin for this vlog, for this video ay tungkol sa isang karanasan meron ako when it comes to, kasi dati hindi ko hinahanap ko dun sa YouTube channel ko na experience. Ito yung ipapaliwanag ko sa inyo on how. So, what I did, kung paano siya naging maamo, naging mabait sa akin. So, bago ko umpisahan ang aking content na to, so, kung hindi ka pa nakasubscribe, so please subscribe to my YouTube channel, Ronald Corpus Official, and palike din po kung nagustuhan nyo po yung isang content, and pwede nyo pong i-share para po sa kaalaman ng nating lahat on how paamuhin yung isang matapang pupusa. And then mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinions for the next vlog, kung meron pang kakulangan, kung meron kayong maidadagdag when it comes to paano paamuhin ng isang matapang na pusa. So, you're free. And kung hindi mo rin nagustuhan yung isang content meron ako, you're free also to bash me, etc. etc. And ito lang ang masasabi ko sa inyo, huwag mong kalimutan i-click ang aking notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking video na gagawin dito sa YouTube. And eto na, so bago ko siya umpisahan, ipapakilala ko muna yung pusa na matapang dati, maamo na siya. So, eto siya. So, ang pinangalanan ko siyang si White. So, based on my assessment, so, then based also dun sa, sa tracing meron ako, kung anong breed meron siya. So, yung mother niya is, domesticated cat. Pero, yung father niya is isa siyang Persian Siamese cat. So, Persian Siamese cat. Why? Kasi ang result meron siya, hindi siya nagmana dun sa mother niya. So, ang mother niya is crossbreed, pero although ang mother nito is domesticated cat lang. So, kumbaga tawagin natin itong puspin. Pero ito siya is nagmana dun siya sa father niya. Why? Kasi siya is a Persian, so pure white siya. But yung tenga niya is meron siyang, ipakita ko lang sa inyo, gray or turn into brown. So parang siya yan, yung tenga niya. So as you can see, as you observe, is siya ay isang Persian Siamese cat. So malago yung balahibo niya. Ayan. And then, tawag nito is sa blue eyes.
So, kung titingnan nyo yung kanya, so it's a blue eyes. So, Persian Siamese nga siya. And then, based on my assessment, why? Kasi, una, alamin natin, bakit ganun siya katapang? So, why? Bakit siya ganun katapang? And masyado siyang defensive sa sarili niya. It's because, based on my assessment, so ito na yung papaliwanag ko sa inyo, kung bakit ang isang hayop ay nagiging masyadong defensive o masyadong matapang. It's because kailangan natin, ang una natin gawin is, number one is a wide understanding. So kailangan natin ng napakalawak na pang-uunawa. Why? So why it came, so why he goes, or why it goes na sobrang tapang nila, meron ang behavior, meron ang isang pusa. So based on my assessment is, so meron siyang pinagdaanan. So kung as you can see, meron siyang parang nangyaring cruelty. So kung meron siyang napalo siya, so meron siyang sugat kaya siya, ayan yung sa head niya, the reason why kung bakit siya matapang. So so yun yung unang alamin natin. So ano yung reason why, ano yung history niya, why it goes na sobrang tapang at masyadong defensive meron siya. So ang unang gawin natin is alamin ang history and malaking pang-uunawa sa isang pusa. So a wide understanding and knowing the history of the cat. So and ngayon sobrang siyang amo. So ang una kong gagawin so ilagay mo siya sa isang facility na kung saan malaya siyang nakakagalaw. So, yun yung pangalawa. So, meron kang facility na malaya siyang nakakagalaw. And then, after that, so, hayaan mo lang siyang, nandun siya sa isang sulok, etc. So, hayaan mo lang siya doon mananatili doon. And then, every time na, every time na pumunta ka sa kanya, babatiin mo siya, hi! So, ayan siya. So, sobrang amo na niya. So, kaya dati, so, babatiin mo lang siya doon. So, pakawalan mo na siya. So, bye-bye ka muna, bye-bye. So, babatiin mo siya every time na magpapakain ka ng isang cats. So, babatiin mo siya. So, hi! So, simpleng hi, and then kakaway mo siya. So, never mo siyang munang lapitan. And then, kasi tinitingnan niya lagi yung kamay natin yung eyes niya is nandun lagi sa kamay. Meron ako galit na galit siya at nakatayo na yung balahibo niya, hindi galit na galit siya. So kasi nga meron siyang pinagdaanan na cruelty. So meron siyang past na may sugat nga din siya sa noo. And then the next step meron ka, so lagi kang mag-iwan doon ng pagkain sa tabi malapit sa kanya. And then next is, kung meron ka mga alagang pusa dun sa inyo, ipapakita mo sa kanya na ganun ka mag-alaga ng isang pusa. So, hindi mo ipapakita na tawag nito yung wala kang care sa isang pusa. So, ang ginawa ko kasi since meron akong pusa doon, so I think 7 cats meron ako doon sa loob sa isang facility, sa isang room. So, pinapakita ko sa kanya na kinakarga ko yung ibang pusa. Hinihimas ko yung isang pusa on how how mo siya i-demonstrate sa kanya na hindi po ako ganun kagaya ng pinagdaanan mo na pinalo ka, etc. So hindi, so ipapakita mo na you show of tawag nito, encouraging sa kanya na mabait po kayo. So you love cats, and yun lang pinakita mo sa kanya. And then based on my observation, and then after, so, syempre magugutom yun, so kakain siya. So every time, pag nagpapansin mo yung pagkain niya doon, so talagang nababawasan niya, so kumakain siya. Then after mga ilang araw, after 2 days, maririnig mo siya pag sinabi mo, hi, nagre-respond siya. So pag nag-respond siya, tas yung kailangan meron kang tinatawag na ano ba tawag nun is, hindi siya movement ba ang tawag nun, yung body movement, yung hindi ko maintindihan. Yung kailangan mo unawain yung kanilang galaw, kung ang galaw nila ay matapang pa ba, so kailangan mo siyang intindihin. Then after that, so after mga siguro mga 3 araw, so sinusuyo ko siya, para kang naliligaw nito yung maihintulad mo siyang naliligaw ka sa isang bagay na kailangan mong makamit.
o di kaya nag-away kayo tapos sinusuyo mo siya. Parang gano'n nangyari sa cats meron ako. And then after that, hanggang sa lumalabas na siya dun sa sulok kung saan siya nakapalagay. And then, lagi mo lang siyang babatiin siya, hi! So, hindi mo siya pwedeng inisin. So, kailangan mo lang talaga siya suyo-suyuin. And then, after noon, siguro 4 na araw na siya, lumabas na siya, and then, hanggang sa kumain siya. And then, andun siya, hinipo. Ang una kong hipo sa kanya is yung likod. Tapos, galit pa rin siya. Gaganon siya eh. So, galit pa rin siya, pero at least meron ka ng isang pagkakataon na nahawakan mo siya. Then, after 5 days, nagugulat ka na lang na, ayun, pangalawang hipo mo siya dito sa may head. So, careful lang kasi baka kaya bigla na lang kang kagatin. So, careful ako na nahipo ko na yung head niya. Then, dire-diretso na siya. So, hindi na siya wala na akong nakitang anger sa kanya, yung ganun. And then, kasi nakikita niyo dun sa ibang cats ko, pinapakita ko sa ibang cats ko kung paano ko silang buhatin, himasin, etc. Hanggang sa pagbukas ko ng pinto, ayan, sumalubong na siya. Sabi ko, hi, why? So, sumalubong na siya sa akin, and then, natranay ko na siyang hipuin uli yung ulo niya hanggang sa pinuhat ko siya, nagpapabuhat ko. Yay! So, ibig sabihin, nakuha ko yung loob, meron siya. So, hanggang sa pinakain mo siya, lagi mo siya siyang babatiin. Yun lang ang kailangan gawin. So, una, intindihin, alamin ang history. So, malaking pag-uunawa, why na nagiging matapang siya. Kasi yun yung susi kung paano mo siya paamuhin. And then, pangalawa, yung alamin natin yung history kung bakit gano'n, yung ano nangyari, bakit naging ganyan siya. So, unawa at saka history. Yung pangalawa is, ipapakita mo na you love cats, you have the heart to care with him. So, ipapakita mo na hindi mo siya sasaktan. And then, pangatlo is, lagi mo siyang babatiin. Magbigay ka ng pagkain dun sa kanya, malapit sa kanya, and you have to encourage sa kanya. And then, encourage na, ito yung pagkain mo, ito tubig mo. So, encouraging din na you have to care that cat. And then, yung pang-apat na binigay ko sa kanya is, meron kang motivation na ibinigay mo sa kanya, din showing ka ng sample, kagaya ng meron kang alagang pusa o kung meron kang ibang cats, meron ka rin. Ipapakita mo sa kanya na ito yung cats meron ko, kinakarga ko, etc. Na hindi ako ganun. So, hanggang sa pang-5, so meron ka ng touching, itatouch mo na siya dun sa pinaka-head, sa may batok. So, kung nagre-respond siya na hindi na siya gumagalaw, try mong dahan-dahanin siyang buhatin, but be careful pa rin. And then, after that, so hanggang sa nakuha ko na yung loob niya. So, nakuha ko na yung assessment noon na ganun pala. So, hindi pala ganun kadali. So, almost a week bago siya nagiging maamo. At kasi environment niya kasi tinitingnan pa niya yun eh. So, chine-check niya yung environment niya kung ano meron dito. So, hanggang sa, ayan, nakita niyo kung gaano siya kaamo. So, kung paano siya nabubuhat ng isang cat. So, papakita ko lang sa inyo. So, update si Panda. This is Panda. Himalayan cat. So a combination of a Persian and Siamese cat. So, kaya ganito siya. So, ganito siya kaamo. So, say hi, Panda. Hi! Maraming salamat po sa lahat na nanonood. So, ng akin dun. So, kung sana nagustuhan nyo ito, kung ito lang naman i-share ko lang sa inyo kung paano ko naging maamo, paano ko pinaamo ang isang matapang na cat. So, yung content meron na to is paano paamuhin ang isang matapang na pusa. So, yun lang. So, maraming salamat. Sana nagkaroon kayo ng idea, and i-share ko lang sa inyo kasi gusto ko rin i-share sa inyo kung paano natin paamuhin ang isang cats. Kasi ang isang cats kasi kakalmutin ka agad yan eh. So, saglit lang to. So, shout out kay Sir Ray Bermudez. So, sir, thank you for supporting me here in YouTube and for watching my videos. And thank you so much, sir. Again, kay Sir Ray Bermudez of
London, England, from UK. So, thank you so much. So, once again, kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel, Ronald Corpus Official. And nagustuhan mo yung content, paki-like naman. And then, at lalong i-share natin po para sa kaalaman ng iba. So, para sa kaalaman natin lahat. And mag-leave po kayo ng comment kung mayroon pa ko yung suggestion kung paano paamuhin ng isang cat. So, additional information. So, mag-leave na kayo ng comment. And kung may hindi nyo nagustuhan, so you're free also to bash me and hindi maganda yung ganitong pariwan, etc. So, you have to leave. And eto siya si White. So, at ang importante dito is huwag natin kalimutan i-click ang aking notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking video na i-upload dito sa YouTube. So, thank you so much and bye-bye!